Una nang ipinasa ng Bicameral Conference Committee ang budget para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pero ang ilang senador, duda dahil ibinalik ang pondo sa ilang items ng DA at DOH na tinapyasan na sa Senado. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Unang inaprubahan ng mga pondo para sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura sa pagbubukas ng Bicameral Conference Committee noong Sabado. Ang aprobadong pondo ng Department of Education, 961 billion pesos. Tumaas ng halos 87 billion pesos mula sa National Expenditure Program. Mapupunta ito sa pagpapagawa ng classrooms, feeding programs at pambili ng gamit ng mga estudyante. Inuna rin ang pag-aproba sa pondo ng Department of Health. Pero di kasing bilis ng DepEd, bahagyang nagkaroon pa ng diskusyon ang Senado at Kamara. Hiniling kasi ng Kamara, maibalik ang natapyas na halos kalahating pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa MAIFIP. Ito ang item sa budget ng DOH na pinagkukuhanan ng pondo para sa guarantee letters na ibinibigay ng mga politiko. Pero ang ginigiit kasi ng ilang senador, baka nagagamit lang sa pamumulitika ang MAIFIP. Pero nagkasundo pa rin ang dalawang kapulungan nang linawin ni Senator Erwin Tulfo at Senator Loren Legardang walang aktual na pera na mahahawakan ang politiko. Wala ring kulay sa pagbibigay ng tulong. Hindi naman cash po ang MAIP eh. Baka akala po ng mga kababayan natin watching us, MAIP is not cash po. So it is a guarantee letter. It's the DOH that pays or that foot the bill of the individual person. So walang binibigay na cash ang politiko. Hindi po ipili dapat ang politiko pag may sakit yung leader ng kalaban niya, walang GL. Hindi po dapat ganon. That's what the chair means. Let us not politicize it. Yeah. Walang nameless, faceless, no political color. Kahit ang budget ng Department of Agriculture mula sa 49 billion na hiling ng Kamara, nadagdagan pa ang panukalang pondo at naging 51 billion ang para sa MAIFIP. Kahit ang budget ng Department of Agriculture na aprubahan noong Sabado, pero nagkaroon ng halos 2 oras na diskusyon ang Senado at Kamara. Ang issue naman, ang pagtapyas ng Senado sa pondo para sa farm-to-market road projects na higit kalahati. Sabi ng Kamara, i-adapt na lang ang bersyon nila ng budget para sa FMR. It is the ultimate wisdom and policy of the House of Representatives that of the 255.5 billion flood control that were stricken off, we put the 16 billion to our farm-to-market because the President said education, health, and agriculture. So there is therefore the source of the fund. Sinusubukang kumontra ng mga senador dahil bago pa lang naman raw nahahawak ang DA ng programa. Kaya lang, sa huli, napagbigyan pa rin ang hiling ng Kamara at nadagdagan ulit ang pondo para sa FMR at naging 33 billion pesos. Sina Senator Pia Cayetano, Senator Loren Legarda at Senator Erwin Tulfo may reservations daw sa aprobadong halaga. I'm a senator of the whole country. I want to see countryside development. Rest assured, that is what's in my heart. But I cannot stand to see corruption continue to happen. So my job is to continue to read, to study the records, the recommendations, and to really understand it. Because when I read DPWH statement, to be honest, I don't understand it. I don't understand what will happen to give me the assurance that I can tell the Filipino people that pumayag kami sa mga ganito dahil may assurance kaming naiintindihan ko. So kailangan ko intindihan, Mr. Chairman. I strongly feel that farm-to-market roads are needed but must not be distributed according to congressional districts but must be distributed or implemented according to the need of the area based on population, based on the land area, and others, not through politically divided districts. It's 33 billion, napakalaki pong halaga. I know, our farmers need this. Ang problema ho dito, yung mga tao, the people are watching right now, baka isipin, wala nga yung flood control dito naman ngayon sa farm to market. Ito po ang iisipin na
dito naman magkakaroon ng problema. I mean, lumipat lang from flood control dito ngayon sa farm to market, magiging source ng corruption. So, ang punto ko lamang, Mr. Chair, is like siguraduhin talaga natin na when we say na may mga safety measures or guards in place, na talagang kailangan ma-implement yung mga safety measures na yun. Pero si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, hindi lang basta reservations. Para sa kanya, handa siyang hindi pirmahan ang BICAM report. Dapat raw ayusin muna ang mga ibinalik na pondo sa FMR at sa MAIFIP. Bukod sa di siya pabor sa guarantee letters, di rin daw konkreto ang plano sa idinagdag na pondo sa FMR. Nagkaroon naman ng caucus sa mga senador hinggil dito. Nakabulin sana namin kanina nga na ano bang gagawin ang posisyon natin. So suddenly nga kanina Senator Kiko assured us na siya yung chairman ng Agri Committee at saka sharing at sila na yung ang issue kasi talaga doon yung baka matulad sa farm to market, sa flood control. Eh may mga safety guidelines naman. At saka besides sa DA ang mag-i-implement na PWH. Dinepensahan naman ng Kamara na tama lang ang desisyon ng BICAM na madagdagan ng pondo ng 2 programa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.